Especially, hindi palagi ka aware tungkol sa diverse of culture, dialect. Kung ano yung mga dapat nga lingwahe o dialect ang gamiton para magkaintindihan ay kita. No? Ang isa talapong na challenge sa hindi ipan sa akong mga relates na. Kaya one time, sa nag-pray ako, sila ko sa akong prayer, Lord, salamat sa kabuhi. Then, excellent po, Amen. So pagkatapos sa mga nag-express ng iyak, palapit sa akon, Pastor, ang iyong mga prayer ba, hindi maayo, hindi yun doon. Nung naaman, kapray ka na magkabuhi kami, unsa ka na? Kasi ilang po ang kabuhi is life. Ang kabuhi sa Bisaya, sakit-sakitan. Sabi ko, ay, sadya ka na yung mga sinito. So, kasi kung may tagsubo kita sinig, sumayo mo yung mabigwan kita sinado. Kaya kasi kung lahi man ang pag-interpreta tungkol sa dialect na may anak, nakaglahin mo na ako yung dialect. So, nag-try kita ka, anong video o saan dialect na dapat gamitin. Kaya nagtakot sa ako sa seminary, kasadya lang, kaya naman, during that presentation, kung magsilikan na business group, may Bisaya, may Ilonggo, may may Kakaya, may Tagalite, no? Pero ano na, ang mga dialect. So, ang sabot, ang muni, na kung ako ng mga presentation, sa Ilonggo, karon, sila isang Bisaya, karon. So, tingnan ang tanan nga mag-present na, ang nag-auyat dito sa mag-signal, Ilonggo ang dito sa sa may stage para maghatag sa signal na mag-present na Bisaya. So, Bismin Group na. Tingnan ko tayo mo wala akong mansin na present. Kahit na walang problema, lingwahe. Sino sa Ilonggo dito sila? Karon pa. Si Sir hindi ang karon. Sa Bisaya, now. So sa Ilonggo, later pa. So, wala akong sila nagkuhan sa promotion tungkol kay we understand sa konteksto, pag-aamon sila, gagalahin ka po. No? So, pamalulong mo makarelate man ka po sila. So, sa sinigaga, madamo kayo salamat, Pastor Rolly Pinyamil, no? Bilang presidente sa atong mga PW, MF, no? Pastors, workers, missionaries, fellowship, sa atong mga officers, madami kayo salamat kay Pastor Delmer sa ating convention as re-elected president. So, padayon natin sila sa portahan. Re-elected naman atong mga president sa atong social workers. At sa mga eksiko, madami kayo salamat sa inyong mga invitasyon. Sa likod, ordinary wala ako man nga tao nga hindi sanay man mga istorya sa mga nagsubok at sininalon sa mga magad sa Ginoo. Pero madami kayo salamat. Kaya hindi naghahakan sa mga komunidad sa Amon, ay gabi pala, for example, akong bata na babae, nga classmate ko din sa seminary, like mga ayan sa Amon, si Pastor Jasper, Pastor Joey, at Pastor Andresio, dapat lang kami din na rin sa Human Convention. Ang akong bata ko ba, yung sa seminary, wala na nila lang kita. So kung kita na yun, hindi nila makilalaman. Karang ako ng bata kalala ng Sumang, 2 years old na tayo sa seminary. Karong grade 12 na siya. So, naghahatag iman yun sa among nga makilala. Ako na rin yung mga kabataan nyo. Talagang naging. So, ang rotation man sila, kami tinulang na kung galing. So, it's good man to see each other, makamustahan ay
what's going on, ilang ang kabataan. Kay Pastor Andresio, yan na bata ka lalaki. Nadiri ko si Pastor Andresio, no? Hindi ko rin makilala kung ano, kung wala niya kung wala niya bata akong mababayo, si Erika, dyan nakita ko si Erika, ano, so hindi ko wala ang boy, hindi niya makilala. So, at least nakatagin sa Timon, sa Amon man niya, makita na yan ang Amon yung mga kabataan. Kay Pastor Joey, ang ilang bata, may gagawa, hindi naman makilala. Ang mga sabang kay Rowan yung baby, siya ang baby sa seminary. So, kung makita, hindi niya so, magka-playmate sila tayo, hindi sila makilala na yun, no? So, maybe next na pasok sa workers, maybe makakakilala pasok sa ako, na sila mismo pinakaman sa mga program, no? Galit sa seminary, o sa din yung ano pala sila? Maka-reflect or maka-revisit man lang o mga images mo kung kumana nila, no? So, gabay pa nga matagaan sila sa oportunidad yung mga kilala nila ng mga kaupon sa mga, no? So, sa liwat, wala akong salamat sa Silingang Timon. Time check is ang atong oras is 40, no? So, itry ko hindi magpalawin para kami sa basa iwan sa atong diri. Sobra pa sa iyo na iba. Nag-istorya ka na. Ngayon ka lang mag-isa. Galing kayo sobra sa gutom. No? So, kapag hindi man mag-abot sa musin ng tayo, no? So, kita ka mga pastors, may silid ang isang movie. I think that's Superman. Silid niya, the greater the power, the greater the responsibility. So meaning, pumapasok doon ang accountability sa ating as pastor, hindi lang wala na makuha na kita sa message, but to give justice or being accountable sa ating nga ginahatag ng mga mensahe. Kung balikan natin ang ating message, dito sa 2 Timothy chapter 4, kung ikaw sa farmer, you are to be dedicated, no, sa bilang farmer. If you are a soldier, you are to please your commanding officer. And if you are an athlete, for you to receive a crown, you are to compete according to the rules. No? So, ang muna tayong importansya. Similarly, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. And this is where our accountability, where we give the message of God, referring to the scripture. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed, who really handles the word of truth. So, where do we seek approval? When we deliver the message. So, our common problem is this, where to seek approval. And na yung sa lecture ni Sir Aldi kahapon na slide, wala akong kami nag-meet, no? Pero makita naman ang mga connection. And ang message yung i-prepare ko yan, wala na sa meeting sa nakabot ako rin, ang unang gini. So, kasi dito para hindi na ako mabatter, no? So, ang i-prepare ko last, ang unang gini siya. Wala pa kami nag-istoryahan, pero yung connection, so, makikita natin. So, where do we seek approval? And sinita ko kayo sa 2 Timothy, do your best to present yourself to God as one approved. Pero this is the danger sa ating na time where many of us we seek validation sa social media, likes, meaning kung dapat ang nag-likes, ay, naminig, trending. Okay?
yung sabi ni Sir Alvin, sabi niya, pray first before fasting. Okay? And sa ating magsubong, offer your praises and thanksgiving to God before fasting. Ang tendency natin ng subong, nauna ang fasting, and we let people know who are we. And we forgot that the first recipient sa atong na paghatag sa pagpasalamat is to God Himself. It should be to Him directed our praises and thanksgiving first. Pero may tabo, no? Kaya lang, nauna na ginawa tapos Lord, sinawakarin sa mga musina. Ako hindi mag-inuhintid sa social media, dami nga sa Facebook, post, what's going on, updates. Not necessarily that the church members or ano, pero importante to motivate and to update it this inyong education, sa inyong purpose o as part of education o being intentional na wala sa problema nila. No? So, ang problema is when we seek approval from men, that's the danger. Na naging secondary ang Ginoo, na siya dapat na makauna, na makapatod sa pagpasalamat sa atong praises, but the people around are the one who gave reaction. Remember sa atong na validation. And we cannot rely on validation. Kung tao ang nag-likes or kamay lang, it doesn't mean kung tao ang nag-likes mo, then that's you're a good person or that's a good message. No, it doesn't mean isa lang na ang nag-like, it doesn't mean na you're not a good person. Maybe hindi lang nila gusto ang truth gawin hatag mo. So, let us be careful sa sina. Kaya aman, kaya bisan sa ating mga churches, may arang ng mga audience nga ginatawag natin medium audience. Amunin, ang type nila. Kung gusto nila ang message, according to their preference, they will like it, they will do the heart. Based on their preference sa gusto nila. Okay? Kung hindi na nila gusto, abot din sila ang mga tao na hindi mag-like, they will say negative. So, be careful by doing validation to seek approval sa pag-deliver sa message. It is not based on our society. It should be knelt before the Lord. Kaya muna, isa ay nakinig kay nagustuhan nila. Gusto sa tanan. Remember, we are not the one addressing the need of the church. It is always God who determines the need of the church. We are just only the mouthpiece or the ambassadors of Ginoo to speak of His word. But to determine the need, it is always God who knew the needs of each one. So, allow me to say this saying. Nabati ako na ni Bukay na isa lang. Sabi niya, believers must what? Must serve for the applause of God and not for the applause of man. So where to seek approval? Do we need validation? Isang sa mga asawa kami nato, magawa sila. Do I look good? Na kailangan din, kasi we want to appear good in the action. That's the truth, sa aton. Pero okay man na, at least to check the label rate. Depende lang sa ibang context. So, that's where our accountability will come. And what are your fears in the ministry? Bisa ka na kaya ka expert kita sanay
lalo na sa mga pastors na Dubai na dali, anak ko kami medyo nag-a-adjust from preaching, teaching, like, iba ka sa 40 sa sa preaching video yung modulation sa mga voice video mag-exert ka gabay sa effort, okay? While sa teaching naman medyo hindi masyado mag-exert sa effort, habang ang oras. Ako siguro as pastor nag-a-adjust man. Kaya sa church, medyo flexible, ang oras 24/7. Subok nagtatrabaho ako, full time sa SPC, under provisionary, 8 hours na din. Mag-timing ka 8, and then magkwala sa ako na 5. So, mag-iba ang, so nag-adjust na ako, no? And, at least hindi makarelate na ako kung sa inyo, the way how to handle the church. So, as a pastor, we know there are times. I experienced man nga sa naglubong ako wala. How many times ko naman ang ginagawa yung mga benediction pala na ako? Pero kapag kinag tayo mga total yung mental block yun, wala ka ba naman kung ano, ako sa puta. Sino mong experience na ako sila? Maybe along the way you might experience that kind of experience in the ministry. Hindi mo ganyan manigar. One time ka rin isa ka invited speaker, he was a doctor. Doctor na gina, meaning yung experience or expertise, kung natutunan yung dapat siya. So, tagal ka ginanong, wala, no? So, doon naman yung hope kita pagka-after silang kanan, na naitapok na, so hindi mo kita magpukilan sa even if you are expert or master na nato na ginagawa mo ang tulog how much time. We can experience that kind of event sa ato na kinabuhi. Okay? So, what are your views? Paano mo ginagawa na? So, allow me to say, ang ginagawa ni Dr. Mark Howell during the pastoral leadership sa NECA, at may mga NECA pastors. Sabi niya, Christ's victory is total, present, and final. We don't fight for victory, we fight from victory. Meaning, as servant of God, workers, atong mga kasimbahan, the idea is this: victory in the ministry is certain, sigurado. We are already fighting from victory. We are not doing the ministry to win. You are already or nagdaog ka na. Ang sa aton lang is how to accept and to trust God, that along the way, as you perform the ministry, ano na yung pasiguran naman. And I agree with Dr. Mark Howell, na kung ako sa buong kabinahimo mo ang mga ministry o bulakot sa Ginoo, remember that Christ's victory is total. And that is also present possession. So, don't greed. Diba? He who began a good work in you will carry it on to completion until Christ will return. So, butangan natin pa sa atong malalakan niya, ay, wala ko kung bibigyan, no? Pero normal na lang niya sa kita magwa-duwa. Kung sa Ilonggo pa, sa inanampalaan natin kami, tapos na ang laban. Depende na lang sa iyo kung paano mo na bato kagipoon. No? Okay? So that's how Mark Howell, si Dr. Mark Howell, I think may seminar sa maybe kailan yun, may nakita ko mga poster. Namin siya, actually siya ang isa sa mga commentators sa book of 1 Thessalonians and 2 Thessalonians. I think kung may seminar sa Davao na may mapatihan niyo si Dr.
Mark Howell. Actually, ang unang speaker sa nanging invite si Dr. Paige Patterson. Pero tungkol kay medyo magdala na siya, kasi namin ko si Dr. Mark Howell. Sabi ka rin, kung lapit pa lang, may time, sige ako gusto ko mag-attend eh, kadami, mag-lecture, especially to those mga writers o mga commentators sa scripture. Although we know naman na the Bible is self-sufficient, pero pinatagaan mo sa wisdom ng mga tao, para mapa-enhance pa yun. Okay? Para maintindihan natin, especially kita na pasabot ka, kailangan ka sa somebody para maintindihan pa rin natin kung ma-appreciate pa nila sa scripture. Okay? So, para sa akong tanan, what is the best life na may anak kita? Jesus Christ, when Jesus Christ stayed here on earth for 3 years, yung full time sa kanyang ministry, although pag-record sa kanyang word, pero yung highlight lang, 30 to 33. Anong sabi niya? For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. So ano yung best life? Doing the will of God who sent me. Paghimo sa kabutang sa Ginoo, na mo nagpadala din sa aton sa kalibutan, you are not an accident while you are here on earth. There is something in you, a mandate, o ang kabutang sa Ginoo na dapat matuman sa imo nga kinabuhi. We are to do the will of God, and that is best life. Not technology that will define sa atong material na utangan na attach sa aton kagauna ang atong magiging identity. Although yung lecture ako ni Sir Alvin, yung algorithm will identify our identity very dangerously. Why? While you scroll, kabalo si algorithm kung anong i-feed. So ginabasa ka niya. That's a very dangerous sa mga na-appreciate ko sa lecture kahapon. So sabi ng Tyler Peterson, sabi niya, the best life is the life lived with God. A life with God means communion, fellowship, and intimacy with the very creator of the universe. Life with God recognizes that there is nothing we can do to increase or diminish God's love for us. We recognize that God's greatest desire is to be in relationship with His people. When Jesus Christ do the will of God who sent Him, because our God, His desire is to be that His people to be in relationship with Him. When we do the ministry, I think still the same idea that our desire and prayer that the people created for the Imam that created in the image of God is to be in the relationship with our Creator. May hupala sa ministry kung hindi man ang amo sila atong nando. Di ba? I think that's behind why we do the ministry. Why we are willing to be criticized. Why we are willing to suffer for the sake of obedience. Di ba ang medyo sa atong as pastor, nag-perform kita sa ministry sa mga tao isang di kahalugo. Pagkabalugan kita nga may harap kita ng akuan sa tuloy painful sa atong kinaaman, gusto kita kung sila yung mga nurture o makabati sa kamatuturan. Pero kaysa kapagpunday ng ministry with the family, pero your desire and my desire, isa muna regardless kung na kung sino man sa, ano man ang tutunan niya, ano man nga, Bisaya, our desire, magkaroon man ang pobre,
PWD man na, ayat man na, what our desire, the people of God, is to be in relationship. Pero yun nga, as we continue to perform the ministry of God, even Paul, sabi niya, everyone abandoned me, but the Lord stood with me and gave me strength so that I might preach the good news in its entirety for all the Gentiles to hear. And He rescued me from certain death. Sabi nga kung talagang ang gusto nga ng Paul, He rescued me from certain death. It gives us the idea that there is something na naagyan si Paul na unfigurable or what? Na makakausa niya sa pain. Pero despite of that, he understands this how. That's why Paul is keep on saying to Timothy. Sabi ni Dr. Mark Howell, sabi niya, when the world since you remember, God never improvises. He orchestrates. Just understand whatever ang mga pangitabi o events at kung good ba, favorable or not favorable, God orchestrates for His purpose and for His glory. Siya ang designer of everything. That's why may mga pangita ko, Lord, sa kadako sa tao, why me? Tutupan mo, Lord, sa imo. Sino ba yung mahalan na ba? Lord, King Elisha ba? No, Lord. A prophet? Yes, no? Yung sa kahalik, no? Lord, tutupan ko sa imo, why me? That's why God extended His own life 15 years. Yun ang gusto niya. Yes. Thank you. Yun ang gusto niya. Nga God will extend His life. Pero the will of God, you will die. Prepare your family because you will die. Ano sila niya nag-testify ba? Di ba, Lord, ako sa inyo, Lord? I need your ministry. Sometimes the extension sa ating kinabuhi ako, that's good. Sometimes it will cost us to be more miserable, like Him. Ano yan? He's yes. Hindi kayo may pasa mga sa turo na. So be careful. I hope and pray that the will of God will always. The lesson we have to learn to ask from God, kung makaagi mo kasi ni Lord, what lesson do you want me to learn? No? Nabi ko pagpunta sa Gino rather than Lord. So, pero it is good to be honest before God. Okay? So, as we perform the ministry and some of us can live sa kasambahan, allow me to show this image. Sabi niya, attractional church and missional church. Ano ba ang atong church? Why church exists? Is it only for entertainment? Is it for socialization? Kung magsisigari kita attractional church, we use technology or to gather people para makita nila namin yung masimbahan. Wow! It's big of holy art based kung ano ang mga nakakita. It's more on showcase of talents, showcase of mga technology. Those things are not bad. Pero kung gamitin tayo na para makita sa mga tao, mauawari kami, kami sini. So hindi namin glory sa Ginoo. Daw pareho pala sa mga istorya, kailangan may nagkanta, nakatokanta, istorya pa lang niya, bakit? So ang nagpapamati, tinigyan, tama na, pero dito sa langit, may nagpapamati, dali. Well, nagkakanta siya, dito sa langit, wow, sino ka nagkakanta? Lang,
pa, dumatulog pa ng pa. Pero kayo kung siya, siya, kung ka dito kayo, hindi, yan pa. So, it is vlogging sa worship team. Wala akong natutuwa sa worship team. Sorry, yan lang eh, ha? So, it is vlogging sa worship team, kumplito. Ang mga tao, may kinilang bakit sa kabot? Kahit kumplito, andun yung harmony. Pag-abot ito sa langit, uy, sino siya? Bawal ng iliman? Wala sa tulong. No? Ang pag-circle sa Ginoo is not about our technology. We cannot pretend to be holy. So serving the Lord is based sa ating heart. So pwede ka na kung magsilikita attractional church. Amo ng tendency na makitabo. No, socialization, to say for others, grabe yung simbahan ko, no? Pero it's good kay mo naging ano sa Ginoo na umimanan. Okay? Missional church. Amo niya ang nagkasunod ng Bible study, no? Kasi sa mga people na sa mga generation, sa mga boring, hindi na sila nag-among sila, no? Oo, wala kita sa 40 minutes, 50 minutes, haba na para sa ila. Span, subog. Okay? Pero kung magaling dito sa natin, daw ano lang. So, dila ang mga spiritual transformation sa sini mission of church. No? It doesn't mean a mega church is a successful church. Not really. A powerful church, a successful church, is a church who do mission. And a church na successful is a generous church and also a powerful, a prayerful church. Actually, ang ginatry ko ba ng lives na kumakaan nagkasimba sila sa mga church, isa mo they don't want responsibility. Kaya tapos kasi pa, ulit lang ito mo yun mo. Lalo na kung wala sa mga small group or what, no? Unlike sa medyo tama na makakamustanay ka mo, may andun yung connection. Kaysa tama ka ako kasi ba, hindi man ba mo magkakilala na, no? So, that's the disadvantage sa tamang hindi ka na ako masimbahan, no? Although it's good na may amos na, no? Pero kita kung gusto mo niya magtubo, mag-secretly, sa dako man ako kamay na simbahan, magpagamit kayo. That's the point, no? So, kapag mga our church today is not just only a fractional church. No? That we can acquire everything. Pero, it's only a showcase. And I hope it's not only a showcase of talents, our capability, but we are deciding that it is only for the glory of God. Another one, according to the Convents World Mission Book, no? Pakita mo, the attractive force and the expansive church. Ano ba yung attractive force? No? Napakinig sa attractional church. No? So ano ba ang attractive force? People come for the blessing. Nagasimba sila, kung may makuha sila. Amo na mga bantayan natin. Nga ang mga nagasimba o ang mga ginadisciple, o ang mga prospect natin, nga maglakad sila sa church, not because of the blessing mo makuha nila, but because they will see the truth. No, so, hindi na tayo na ako, paano na ako. That's why we pray for wisdom and discernment sa paano na natin ma-address. Bisa maksudnya, ano kaya ito, ano kaya ito, wala. So, patayanan natin na. So, attractive forces naman siya. From the world, and they go to the church because of the blessing, not really for Christ. No? So, ang balik na ang attractive force. No? So, we're on socialization. All that community. So, but it's good to increase the number. How about expansive force? Go to the nations. So, only
from the church and going to the world. So we disciple people to go to the nation, to tell the good news. So kung ang imong church, imong sini, may mga leaders na ako sini, wow. So at least makita mo kung ang church, attractive force na for expansive church, kaya makita mo there are people or leaders who respond to the call of God. No? We train them in the church, inside the church, and later on, kapag inata, no, na kaya na nila na sila gusto maging mo, then you will be sent out. Ako na may maya kita, mga seminars, no? Parang nag-elevate aking educational natin. So, kung nag-elevate ang educational, much more ang theological, kung kaya natin. Pero still, nandaan natin, God is not bound by any methodology sa sinakalibutan. God is the best teacher of all times, the Holy Spirit, the master teacher. So regardless sa seminary or what, the Holy Spirit is the master teacher. He is the one who can give anointing. Technology ay can give anointing. Na makita nyo, there are people or preachers na maayon sila sa wala. Pero sila wala, no? Pero mamatalo kinag-anointing sa Ginoo na araw, there is something sa inyong you cannot explain or something mystical na you feel it, that you cannot deny, and that's the anointing of God. Like na last the Spirit leads, meaning responsible na niya, okay? Ibayagin mo ang tanan, and you leave it to God. Okay? So at least appreciate mo nila ang aral. Why? Sabi sa Philippians chapter 3 verse 17 NSG version. Sabi niya, there are many out there taking other paths, choosing other roads, and trying to get you to go along with that. And this is our time. Di ko makakalap, kung gusto mo kata sa inyo, ikaw lang, hindi lang makakalap. So, para sa mga maglubog, gusto ko yung upon, ulapon, malaypan, at lopon, no? Okay, sabi niya, I warned you of them many times, suddenly I'm having to do it again. All they want is easy spirit. They hate Christ's cross, but easy spirit is a dead spirit. Those who live there make their bellies their gods, vengeance are their praise. All they can think of this is their appetites. Kung sa buko ni Dr. Panoy, Kristiyano nga ba o Kristiyano? Dahil sa atot yung Kristiyano. Okay? Nakano po dyan naman? Kristiyano. Their values are their what we see when we go to church, no? So, as an encouragement, many, good preachers na nasa gawas, there are many out there taking other paths, choosing other roads. Pero bantayan natin. May encouragement sa atong tanan, stay on the right track. Ang balakatapan mo, stay on the right track. Pabilin na. Okay? Sila, dahil ko namin nilang income nito, dahil ka na, sa kapiyay mo. Ano mo? Pabilin na ba dahil? Di ba? Tidak ikaw, I hate it, Lord. Pero may kinahanap din ng baisan I think some days within this week. Kaya daw hindi naging kaya kaya na niya, sa Baptist, pagkakot niya sa lahit kagang teaching daw na hindi, sa nagwati, kung daw ka-struggle kagit. Daw pariwala lang sa matao, kung hindi mo mabako na teaching, good like in Lord.
So pakita ka din, sa sulit sa imo, kaya alaala ka, balon mo sa basa nila ka, basta doon, hindi na ako inulog mo, ikaw ang hindi mag-submit sa ilang denominational practice. You are to align. Okay? So pakita ka sa align sa imo, sulit sa imo, kung ayaw mo lang sa sponsor sa imo mga bata, pumasahi. Rather than to, ano ba lang, nakabalo maging against it sa imo. Actually, the hardest to fight is the battle within. As pastors, ako mga struggle, the battle within. Hindi rin nakita sa mga membro. Kabali mo po, hindi. Kabalo lang sila, hindi ka kami. Pero wala ka sa mahimo. That's a battle within. Ano sabi ni Paul? 2 Timothy chapter 4 verse 6. For I am already being poured out like a drink offering. And the time has come for my departure. Ano ginagawa ko kay Timothy? For I am already being poured out like a drink offering. Like our Lord Jesus Christ, ready to be slaughtered. And the time has come for my departure. Kaya okay lang yung pastor, kahapon nag-isgol sa tayong-tayong. Kaya sila to si pastor na sa niya. Kahit tigulang na ako, sige niya tigulang na ako. Para mas ma-avail ko pa siya kung tingnan ko sa lugar. Kaya sila ni Paul, departure. There were a lot of times sa ato, departure. What kind of legacy that people want to remember you? When, tawala ko kita ito, mga kapit-hapit na, ang mga pwede, o mga hayop, kapag na sila kung kapag na sila na mawalik sila, kaya araw kami na kuring, nagawa, daw na nag-studyuhan ko ba? Ang una namin na kuring, sa araw na siya na wala siya nakakita. Then, later on, nakita namin naman siya. Then yung the other naman, amupon. So, kapalugan sila kung medyo and time na sa sila na kinabuhi. So, what legacy do you want to get remembered? When departure is almost. Kami sa halfway. Kung yalaw sa inyo ako makapot sa mga mo nagaigan. 6 days, hindi pa pala makapot 6 days sa what, Sa mga 7 days, grabe kayo sa inyo, yung fight, sa inyong mga physical na para magkatugari. And thank you for the legacy, for leading our younger generation, yung makita mo, sila galing natin. Abot sa kapangasipahan natin, kung makaragin yung makita naman, mga senior citizen, wala pa sila, pero mga people, at na sila, yung mga bakod pa. Hindi ako sa may magal, Sinan. Okay, yung kakata dito. May aral dito si Nanay Vanessa. Ang iyang edad, 80s na. Hindi na kaayo. Wala na kabalo si Nanay Vanessa. Kung Monday ba ni, Tuesday ba ni. Kaya tuon na lipat na siya 80, more than 80 years old. Ang ngayon mo ni Nanay Vanessa, pilang adlaw ng isang semana. There are 7 days. Ang pinaipon niya, kung sa 7 kabato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamanaan ng gitna na lunis na adlaw, waon niya ang isang kabato kada mapunta. Siya. Sumalan niya nga sa kung adlaw lunis ni kay kulang sa kabato. So, makita naman siya makasimba siya kahit ang kapito maubos. Meaning pag kapito na nasimba na siya, grabe mo, sila na commitment ko. Ba't ka nagahimong pa sila sa kabuto? Tani, di ba na magkapot sa kusinaryo, nagluruan na nakabalo, kumikita po sa kalibutan. Pero dami ka na naman sila na, hindi ka na napastress. Sino na-stress ka hapon? May 30 may mga pagkakita. Kita mo yung tayo kabalo, grabe yung kumita po sa sinagulo, may mga putokan na. Akala yung birthday ko na tayo. Wait, hindi ako balo, ako nagaling yung mga pangita ko. So si Nanay Vanessa, kasi ako balo kung ano mga pangita ko. Basta sa iya, ang pinaglaw Luis, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Viernes. Pero kay Taso, ang pala.
Tarso ba naman? Ang imuon niya, kapano ko sa Tarso? Saya. Oo, no? Ang imuon niya, kuhaan niya sa isang bato. One time, kapoy kaya sa may bagyo ng mga anakay, dua ka, sila Miyerkules, sino kailangan kami sa apay na yung nandito ka? Pastor how na-discover katapos sa paano pinakuhaan sa bato. No? Siguro na yan ang matagaman na akong tagpuso ko na grabe naman yung makam niya. For parang nagsaya ka pag-ingaron. Pero I think this year lang hindi ko ang ibang sinanay banansa. I think that's okay. So, sabi dyan, departure. What legacy do you want to leave? What do you want people will remember you? Sa tuwag lang, sa ipanganak ka, ang nagtaw sa itsura, mapatay na ng tao, ang nagtaw mo, itsura. Pero people will not remember your face. They will remember your deeds, our deeds. Si Abel, 1,000 years, but he still speak. Why? Mention in Hebrews. 11. Tama ba? His life will speak. Even if Abel already dead. Nga kinabali na, kahit mo sa Genesis, hindi Abel offer what is best for her. So, tangan kita talaga kung ang sasaling departure. Sige. 2 Timothy chapter 4 verse 7, ano sabi ni Paul? I have fought the good fight. I have good stories. I have kept the faith. No matter what will happen, keep the faith. Have faith in God. Lumaban na po tayo ng patas. Lumaban na po tayo ng patas. Sabihin mo sa katabi mo, lumaban ka ng patas. Kaya kung naman tao ka, ako hindi magtutuyan na sa orga about sa pangpit, tapos sudah tigado ka ba? Sila ka nga ba, wala lang, bukas ka tiganoon. Pero hindi, ibang hindi ko makaya nila makabag sa kung sila, ako hindi ko ako sila. Let them discover. Na mas mahal mo ka, kung sa loob, kagiging mo na kambal pa ako pala yung sitwasyon mo. Dahil nakapulit kami sa imo. Rather than be paiwan ka sa ilan. Hindi na work sa ito. Hindi mo na tayo sa kalamamulit ka. We want to allow to work in our ways as it that will be people. Dahil kung sa wala na panamit dito, naman sila pero laki kami kung papagikot din sa Ginoo kapakasalita. Thank you, Lord. Diba? So, sabi ni Dr. Ron Howell, na sa ilan. Behind every earthly conflict stands a real spiritual person opposing God's plan. Kung makinang kalimutan, we fight to be a Christian, it's not a playground, it's a battlefield. Sabi ni Paul, sa kapit na nakatapos, sabi niya, I solemnly urge you in the presence of God and Christ, Jesus, who will someday judge the living and the dead when He comes to set up His kingdom. This is ang pinapaabot ni Paul sa kay Timothy. I solemnly urge you in the presence of God. Whether we have to do the will of God who sent us, do it or not, sabi ni Paul, God will judge the living and the dead. So this is a future implication sa atong tanan. Kung magbalik ang Ginoo, we are still alive, still we are to be judged by God. Kung wala naman, still sa kinakon, magkatubang niya kung sa Ginoo. So ang encouragement, mas maayo na lang, magpagalalan kita, kaya nga one day, magkatubang kita to the one who created us. And we are all accountable. Alam ko ito, share this, na-share ko naman sa, kaya dito kung siguro makakala sa mga story, hindi news. May isa kahari ng tigulang na siya. Wala man siya sa pamilya kagkabataan. So, kaya dati siya, kailangan niya ng pasal.
ang iyang pagiging hari. So, para ngayon ini, kailangan mahatag ini. Parehas siya pagkumala nga siya isa na masaligan na hari. So, as ano ipatawag niya tanan ng mga writers, kasi niya, naglalakad sila, excited sila tanan, kasi siyempre, ang unahan mo sa mga mo. Wow, tanan lakat, wow, pwede ba ako mag-next? Si Juan naglakat mo si Juan. Ano kaya kung ipatawag ito sa mga si Palasyo? So, tanan siya dito, wow, excited din ako kung sa una, si Juan ang pumansa ito. Sila sa hari, medyo tigulang na ako. Kailangan ko na ipasa ang pagiging hari. Sila sa hari, maghahatag na usang isang test ninyo, kung sino ang makapasa sa inyong test, he will be the next king. So sila sa hari, ay araw ako, hindi ka pili, nagkantong tanan, okay? Nagsabi sa hari, kung sino ang makapatungo sila sa manami, sa pagbiya pa paano dali, siya ang magiging next king. So to make the story short, yung tagaan sila kanan sa pagbiya. So tagaan sila, grabe no? Si Juan ko nagkuha po siya. Okay, nag-record ka si Juan ko nagkuha dito. Come, sila niya, after 3 days, magbalik ako dali, dahil po niyo ang binig kung nagpupukin na o hindi. So, si Juan, tanan sila, excited sila. Si Juan kumain. Okay? So, ang pili mo sa mga kalaban na nabakal sila sa munang, na lupa, sapat, minamigit, kagitanong ang binig, bubukan na, pinabubukan. Si Juan ang kumain. Nagpakal pa siya sa maraming lapat, nagpakal pa siya sa lupa, kagitanong ang binig, kagiyaman, first time. Wow. Ang iba, pagkataon nila sa nilapin medyo may sinyas. Si Juan, pagkataon niya, wala din. Okay? Second day. Sa iba, nagawas na. Kay Juan, wala niya ako sa niya. Diba? Pinapunyagan, pinaimo niya din ang tanan. 3 days. Ang iba, now, kay Juan, wala din. So, nag-out ang time, sinasanay, okay, tapos na ang test mo, pagsubok sa inyo. Balik ang tanan rin ang tanan yung kailangan ko sa mga. So, tanan sila magalakat. Kagamiban nga namin ako, sisibukin magalakat ang mga si Juan naman, galakat man siya, ginawal na katabutan. Ang iba niya nagalakat, nagtatay Juan, nawagin, pinumuduko na rin si Juan. Kita niya sa palibot niya, halos siya lang din. So, sa pagpapot sa palasyo, ang iba niya namin pinagdapupungpungit sila sa Juan. Si Juan man, sunod man siya, kag ginawa na katapang tao, nagpungpong sa rin. Siling sa nga pagkawasan natin, salamat din sa ito pagbabato, sa siling test, siling adlaw, ako kuna ipasa, ang ako yung pinarinan, ang ako pagiging hari. Kasi siling adlaw, sa kailangan na daw sa hari, parang ka namin. May nakita siya isa. Dito sa likod, loko. Karoon ka adlaw, akong ipasa ang akong pagiging hari kay may aral sa inyo nakapasa sa sinatas. So parang sila grabe excited kasi pabili ba? Si Juan naman, wala ito mo lumiyak. Ito yung nakita na sa nagtubo. So siya isang hari, okay. May aral na nakapasa sa taas. Pagintulog niya. Tinulog sa likod. Tika yung tulog ko pa siya. Ano siya sa likod? Nagkapatawag pa. Alam si Juan. Kita niya mo nagawag sa mahal sa iya. Sabi sa malo. Ikaw!
Magtindog ka. Kaysa subok ka daw. No? Kanto kami sa atubangan. Susipuan. Tindog ko siya rin. Papay ko. Wala kayo. Ako lang rin. Basta may pinapin. Ano rin mo sa ako? So, tindog si Juan. Ang medyo kapamuro. Kami kapalapit. No? Nagkanto sa akin. Nagsiling sa hari. Sa subok ka daw. Ang nakapasalan rin sa sinikatats. Kami pasa ko. Pag siya ang dapat na magiging hari. Siya si Juan. Pagkasigaw ba tayo Juan? Na siya ang magkasunod ng dapat na magiging hari. Sino niya? Si Juan ang magiging dapat na magiging hari. Natingala ko sa inyong mabili na nagtulog ina. Lagi pa po kalala kumaminaan. Dua ang oras. Therefore, ang bini indicate magtubo. Si Juan ang natapasan sa Diyos. Kakarapagdahan siya. Sabi niya, as ministers, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. As I end this, as ministers, servant of God, please, right. Please, right. Gusto natin masaran sa Ginoo. Nagsilipaya si Paul, if you want to obtain peace and possible understanding, then conduct yourselves in a manner worthy of the gospel. Hindi mo makapakapikan. Freedom. Wala kasi magkapakapikan siya. And that is peace and possible understanding. Finish right. Finish right. Kapala katapan mo, finish right. Finish right. Ang ikaw ay kagabi ni Pastor Tom, finish right. Hindi ka pa nag-istorya, tapos ang power mo. Finish right. Pag-awag kita. Ginoo, salamat sa inyong message, Ginoo, mga nagapag-hagil, kaya nagapag-hagil sa among Lord, to finish right. Yes, Lord, ang namin give to go along with others who enjoy the pleasures of this world. But thank you, Lord, that your word today that reminds us to have that faith in you, to remain in you. Thank you, Father. The your servants, the workers, the convention, the pastors and workers, magkapauli kami Ginoo na nakatatak sa amin to finish life. The ministry that you have entrusted to us for, and we will continue to do your will because you are the one who sent us. In Jesus' name.